VP Sara Duterte, sinampal si Yuse Claire Castro. Naku po! Yan po ay hindi literal na kahulugan. Sayang, sayang. Yan po ay nagsisimbolo ng ginawa ni VP Sara Duterte nung siya po ay dumalaw doon po sa napatay po yung Ateneo shooting. At eto naman si Yuse Claire Castro dahil sa kanyang galit at hate sa mga Duterte, ayun, siya po ay nabatikos ng lahat ng mga guro sa Pilipinas dahil po sa kanyang nilalaman ng loob. Alam nyo mga kababayan, meron nga tayong tinatawag na the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po ay ibig sabihin po niyan kung ano talaga ang laman ng puso mo. Ang isang taong nagsasalita, pag ang malalaman at malalaman mo ang laman ng puso niyan. Basta antayin mo lang. Kasi yung bibig, ano yan sabi nga nila, napakahirap niyang pigilan. Totoo lang. Ako, agree ako dyan. Ang bibig talaga, mahirap pigilan yan Di ba? Kunwari, ito, sasabihin ko sa inyo, di ba, yung mga chismisan. Bakit ba hindi maubos-ubos yung mga chismoso-chismosa? Siguro kung merong death penalty ang chismoso-chismosa sa Pilipinas, marami nang namatay. Sa totoo lang, madami na naparusahan. Totoo! Bakit to? Kasi ganito yan mga style ng mga chismoso-chismosa na hindi mapigilan yung bibig ganito sila. Tapos kakausapin nila yung kamag-anak nila, sasabihin nila, "Psst, uy, huwag kang maingay kasi alam mo ba, yung kapitbahay namin, grabe yun. Oh, grabe yun may shinare na sikreto sa akin na meron daw siyang jowang driver. Oh, pero alam mo, huwag kang maingay kasi ang sabi ko sa kanya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Di ba? Hindi ko yan sa atin lang to. Kaya ko lang naman sinabi sa ito, ipag-pray natin. May ganyan pa minsan Totoo yan! Naku po, maraming sa mga, lalo na yung mga sa mga nasa church, minsan yung chismis nila, yung pagiging chismosa nila, daladala pa rin nila Tapos papalitan lang nila ng, hindi, alam mo, kaya ko lang naman sinabi ito para ipag-pray natin. Si sister. Ganyan, may ganyan pa Pero ang totoo, talagang yung puso kasi nila, puro chismis ang laman ng puso, di ba? Parang ganito si Claire Castro. Si Claire Castro kasi yung galit niya, yung puot niya sa mga Duterte, ngayon, dahil gusto niya i-connect lahat ng kapalpakan ng amo niya, kailangan niya laging gagamitin ng mga Duterte. Nakarinig na ba kayo kay Claire Castro na nag-sorry siya at sinabi niyang pagkukulang ito ng gobyerno at pagbubutihin pa? Wala kayo maririnig na ganyan. Puro sa kanya, kasalanan niya ni VP Sara Duterte. Di ba? Kung hindi man kasalanan ni VP Sara Duterte, kasalanan niya nakaraang administrasyon ni Duterte. Magpapakita pa yun ng papel. May dala-dala pang papel yan. Hindi ko nga alam kung investigador ba ito o palace officer. 'Di ba? Yung press officer 'yan. Hindi kasi imaginein mo, ang kanyang mandato maging taga-pahatid ng mga proyekto ng ni Marcos, ng Office of the President, 'di ba? Kaya nga sa press officer ng palasyo. Ibig sabihin, yung mga plano, programa, naisin, saloobin ng presidente, kanyang isasabihin sa taong bayan. Hindi. Puro galit. Puro galit sa mga Duterte. Eto, bibigyan ko pa example. Si Magalong, di ba? Hindi naman maka-Duterte yan. Pinklawan yan Pero, pilit niyang ikinokonek yan sa mga Duterte. Pilit niyang sinasabi na DDS siya. Ganun yan Yan si Castro, yan ang pinaka maliit na utak na nakita kong opisyal ng gobyerno. Sino pa? Si Erice. Si Erice, aminadong dilawan yan ever since, di ba? Alam naman natin Pero siyempre, ganun pa rin ang sasabihin niya. Di ba? Na hindi ka naman spokesperson ng Pangulo. Tapos, hahanap yan, maghuhukay yan, magre-research yan, aalamin niya kung ito ba'y maka-Duterte. Nag-guest na ba ito sa Esminay? Kay Banatbay, ganyan. Ganyan yan
Kaya dito sa ginawa ni VP Sara Duterte, sinampal siya nito. Habang siya naninisi ng ibang tao doon sa kapalpakan ng gobyerno diyan sa Ateneo shooting sa Zamboanga, habang siya ay naninisi, nagtututuro, ating Vice Presidente ay nagpakita ng malasakit at suporta. At ano siya, advance na mag-isip. Kasi nag-usap daw sila kung anong magandang pwedeng gawin na plano in the future. O hayaan ninyo. Ako naniniwala ako dyan eh. Sabi ko sa inyo, ako, Maka Duterte ko, alam nyo na lahat yan. Pero pag si VP Sara Duterte naging presidente at hindi niya ginawa yung mga sinabi niya at hindi niya ginawa yung katulad ng mga naipangako niya, mga na ano, kikriticize din natin yan. Siyempre, kasi alam mo, we're not fanatics. Banateros are not fanatics. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan nga yung aming puso. Yan nga yung aming pinaka-main core. Pag tama, palakpakan natin kahit anong pang kulay niyan. Pero pag mali, mali talaga. Di ba? Kaya kami, umaasa talaga kami. Kasi alam nyo, kung mapapansin ninyo ang Banateros, wala sa amin ng taga Davao. Pero madalas kaming bumalik dyan, aside from yung sa KOJC, SMNI, mga event ng Davao City, at malalaman namin dun sa mga tao, ano ba ang ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte dito nung mayor siya? Nung Mayor Sara Duterte, ano ba ginawa niya? 'Di ba? At kita naman namin, talaga namang magkakaiba sila ng style. Itong si Rodrigo, si Inday at saka si Baste, magkakaiba po yan sila ng style. Pero kita mo talaga yung pagsisilbi nila sa taong bayan. Magkakaiba man sila ng pananaw kung paano ayusin at paano may maintain ng kagandahan ng Davao. Ano po sila? Iisa yung damdamin po nila para doon sa mga Davaoenyo. Kaya hanggang ngayon, kitang-kita mo yung kultura ng kaayusan sa Davao. 'Di ba? Kaya nga, alam mo, mga kababayan, ako, I'm really hopeful na itong katulad nitong ginawa sa Ateneo, 'di ba? Na syempre in the future, yan ang isang dapat solusyonan ng ating Vice President na magiging presidente sa 2028. Dapat niya solusyonan yung violence in the school. Kailangan magkaroon siya ng radikal na plataforma o radikal na plano para magbago yung violence kasi mukhang nagiging trend na. 'Di ba? Eto, panoorin natin, tignan ninyo yung balita na yan. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Magbigay rin siya ng mga suhestyon sa mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. At nakatutok si Tina Pangiban Perez. Sa mismong campus ng Ateneo de Zamboanga University, nasawi sa pamamaril ang isang grade 10 student. Kaya nang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima, kabilang sa tinalakay nila ay ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi na niya dinetalye ang iba pang napag-usapan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Grabe yung ni VP Sara Duterte, yung kanyang integrity o yung kanyang parang honor. Dito mo makikita mo yung tao parang pasensya na, hindi ko masasabi sa inyo yung pinagkwentuhan namin dahil sa hindi ako nagpaalam na ikikwento ko sa inyo yung Alam mo yung ganyan, yun yung tinatawag na class. Di ba? Kasi yung iba dyan, pinipilit na violente si VP Sara Duterte. Alam mo, lahat ng tao nagagalit. As a matter of fact, hindi masamang magalit. Totoo lang Baka sabihin ng iba dyan, hindi, di ba, masama. Hindi yung masamang magalit. Ang sabi ng Biblia po is, in your anger, do not sin. Di ba? Pero yung magalit ka, yan po ay parte ng isang tao. Emotion yan Ang importante dyan, yung galit mo ay hindi mo aaksyonan ng mali. Kaya nga sinasabi nilang violente si Vice President dahil nasabi niya yun doon sa meeting. Ang tanong, inaksyonan niya ba yun? Una, hindi naman niya aksyonan yun hanggang hindi siya patay. Di ba? So,
O hindi niya ina-actionan yun. Bakit magiging violente? Dito nga kitang-kita mo yung kanyang pagiging classy. Kasi alam mo yung class, hindi po kasi nabibilian eh. No, sa totoo lang ang dami kong nakakahalubilo na naka-Patek, naka-Rolex, o pagka sa babae naman, naka-Chanel, naka-Hermes na bag. Diba? Talagang yung sandals din, Hermes pa rin. Talagang napakalupit. Nabili sa... Di ba? Sa totoo lang napakalupit. Pero yung class wala. Ang ingay sa elevator, di ba? Ang ingay sa coffee shop, chismisan ng chismisan kaliwat kanan. Kahit yung hindi naman dapat ilabas sa publiko, ichichismis niya. Kasi nga yung class wala. Ang class hindi yan nakikita doon sa yung gaspang baga. Kasi may mga magagaspang eh. Hindi ko sasabi si BP Sara. Alimbawa, yung sinasabi nila kay Robin, na si Robin parang basagulero magsalita, parang lasing lagi. Oo, pero may class yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. May class yan. Meron niyang yung, pag sinabi niyang hindi niya sasabihin. Pag naging tapat siya. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit nung binitaw niya, di ba, tinanong namin siya noon. Sabi ko, kung sakali ba na ikaw ay tawagin ni BP Sara Duterte bilang Vice President for 2028, ikaw ba ay papayag? Alam mo, una niyang sagot, sabi niya, basta okay si Digong. Alam mo yung parang sandali, si BP Sara Duterte kukuha sa'yo, hindi si Digong. Bakit si Digong? Kasi nga, yung kanyang talagang... Sabi niya nga, utang na loob na pagiging public servant, walang ibang nag-encourage sa kanya na kung hindi si Digong. Kaya sa kanya niya tatanong. Alam naman po natin, sa totoo lang, ito alam naman ito, medyo, hindi ito publiko, pero kahit magkakaalyado yung si PRRD, siyempre, at anak niya si BP Sara Duterte, at si BP Sara Duterte, kila Baste, magkakaiba ho yan. Tandaan ninyo, hindi sila pare-pareho ng circle of friends. As a matter of fact, pansinin niyo si BP Sara Duterte, hindi madikit sa PDP. Pansinin niyo yan, Kahit ang kapatid niya, ang chairman, tama, president pala, ang chairman si Gusi. Kasi nga, iba yung circle of friends niya sa circle of friends ni PRRD, ni Baste. And yet, etong si Robin, he has the guts to say kung sakaling imbitahan siya ni BP Sara Duterte, tatanong sa tatay. Diba? Ibig sabihin niya yung tinatawag na merong may isang salita na mahirap makuha nga yung panahon na ito. Sa totoo lang Kaya marami nag-aaway-aaway. Kaya nga daming status sa sa IG tsaka Facebook Mga magkakaibigan nagpaparinigan para mga tanga. Mag-usap na lang kayo. Ba't kayo nagpaparinigan? Kasi yung mga nagpaparinigan, yan yung mga walang itlog yung mga yan, walang bayag yung mga yan Pagka may problema, wag na magparinig. Sabihin mo na lang, pare, medyo dehado itong sinabi mong to sa akin Medyo hindi ata tama to. Ganun. Kung talagang meron kang bayag pero kung yung tapang-tapangan lang, puro parinig, yung mga magkakaibigang babae, panay ang parinigan, di ba? Ako na-irritate na ako siya ganun. Sa totoo lang Kasi ilang beses na ako chinismis ng kung sino-sino Ang daming chismis na ginawa sa akin. Hanggang ngayon naman Hanggang yung may namatay pa nga na nagchismis sa akin na may anak daw Di ba? At totoo lang, hindi ko na pinapansin yan Sa dami-dami ng hindi ko na nga alam kung bayot ba ako o may anak ako. Magkakaiba O bugaw daw ako o manyak daw ako. Ano ba? Mag-usap-usap naman kayo. Gawin yung isa yung chismis para tugma-tugma. Ano ba talaga? Mahilig ako sa babae o sa lalaki? O bot? Bye. Kaya pala banat bye 6-1. Agoy. Di ba? Pakinggan natin, tuloy natin. Ito si Banat Bay, daming sinasabi. Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng Department. I told you,
Kaya importante yung confidential funds at saka intelligence funds. Eh. Yan kasi yung bangag talaga eh. Kaya nga tama dito si BP Sara Duterte. Di ba sinabi ko na siya nung isang araw to bago ko pa napanood tong news na to? Yung plano niya nga sa DepEd, yung mga maiwasan yung ganito. Kasi alam niyo kung bakit? Trend dyan eh. Whether in entertainment or anything, what's happening in the States will soon happen to the Philippines. Bakit? Kasi yung kultura nila na pilit ginagaya ng mga Pilipino, yung colonial mentalism na mentality, colonial mentality, lahat ng paano gagawin, mas gusto nila eh. Gayahin ng mga Pilipino. So ito naman mga Pilipino, may utak Indio. Alam niyo yung utak Indio? Indio yung tawag sa atin noon nung tayo pa ay sinasakop ng Espanya na sunod-sunuran lang tayo. Kung ano ipakain sa atin, yun lang. So ganun tayo. Meron tayong utak na kailangan meron tayong nasa taas. At yan, lagi natin nilalagay dyan yung Western countries at as America. So pattern na yan. Kung anong nakikita natin sa Amerika, sa Europa, matik yan. Tingnan nyo, mangyayari rin yan sa Pilipinas. Kaya nga ang ganda ng dito, pinapakita dito ni BP Sara Duterte na may vision siya. Nakita niya na yan noon na mangyayari sa Pilipinas yan. Yung mga shooting sa school. Eh kung saan ang hinayaan natin at hindi natin pinulitika siya sa DepEd, hindi naman siya magre-resign dun eh. Hindi naman siya aalis dun. Kung pinabayaan lang natin yung pinagbibintang nila na confidential funds, hindi. Sana hindi nangyari to mga ito. Kung hindi nila pinulitika si BP Sara Duterte. Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Mahalaga rin para sa BISE ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? Yan. So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Ako agree ako dyan. Yan yung agree ako. Alam mo, medyo sablay yung laging sinasabi nung iba na ibaban yung Facebook, YouTube. Hindi yan ang solusyon. Yan yung utak ni Ontiveros na makitid. Utak Ontiveros yan, yung ganyang style. Kasi kahit anong ban mo dyan, merong lalabas at makakagawa ng paraan ang mga kabataan. Ang kailangan dyan, yung mismong SOCMED. Tama yung sinabi ni Robin eh. Ipatawag yung Meta. Pag hindi nyo nasolusyonan yan, bakit nagkakaroon ng access ang mga kabataan dyan? At bakit ang tagal nyong i-down yung mga video? Yun ang iban mo. Yung mismong Facebook. Kasi pag binan mo na makapasok yan sa Pilipinas, wala na yan. Hindi na makakapasok yan. Kahit anong gawin mo. Hindi ko sinasabing iban yung Facebook ha. Pag hindi sumunod yung Facebook, pag hindi sumunod yung YouTube, kaya nga sabi ko nga sa inyo importante rin na yung leader may utak. Magkakatulad lang ni Ontiveros ang leader. Sus, patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Talagang para tayong magkakaroon ng another what is empathy? Ayun. Gano'n na lang, yun na lang.